information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Og patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Og moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan, nga ang daplin sa salog sa maong baryo, kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon niadtong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga Hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga Hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa rekord sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Ato sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Ato sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio niadtong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og barangay Bagong Bayan. Tungod kay dito man sa Bagong Bayan sa kauluhan gito-sakto-sak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal ug nga ang po nga Hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo. Talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang Barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang labing una nga daan ug tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot
ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang labing unang eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagong Bayan, ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Barangay Bas. Sa panahon sa kakaraanan, og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang Barangay Bas. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamote, kalibri ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar ug naorganisar na kini nga usa ka malinaw nga komunidad sa mga mag-uma, ang kababayan-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay ipahigayon nga tabo o di baka kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagmanginhas. Ang pagluto sa bingka budbud linidgid ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apanwa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta. Ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon nasab sila mga hiraminta, kunuhay, ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti ug pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bas ug graba. Sa dihang suod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos. Og nitubag ang bata nga bas. Og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang Barangay Bas sa kasamtangan, pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan. Usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas o diin gitawag kini og sityo Bantok.
Ang maong pangan nagulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahong gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942 o gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas ug way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan ug sa kababayen-an. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Ilongos gikan sa tuig 1942 nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o pabanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng Hilongos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog intawon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak nga mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod, o nagtago-tago sa mga hilit nga dapit sa lungsod Ilongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok, ang nahimong taguanan sa daghan nga mga Hilongos nung kababayen-an, kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makit-an sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945. Ang sityo Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangan nga Camp Ina ug sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaan na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw nahog sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sityo Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga ninimoyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kagalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon yun ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa Santos nila nga patron nga San Isidro Labrador kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao'y gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga mahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod.
Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sucatri. Si Anghel Sucatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sucatri usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sucatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakaantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot o kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sucatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangaan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sucatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy ug sigon pa nila usa kini sa naghulagway sa ilang baryo. Sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa Bagaron maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na maninimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga talan-awon sa kalikupan ang imong mobserbahan sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga usa ka gatos ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda
Kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang hilungosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglombaanay sila og dagan gikan sa Ilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Ilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayo sa iyang pagserbisyo sa dekada 60 gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight
Way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport. Apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tukpahanan, apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga motomod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto pong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, francese, lorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba kaha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A
Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ananahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabiyabihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulachi, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant.
Stone Grill. Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10, 6. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Mga gala, kumusta? Madong good morning na pod, Hilongos! Gugma mag-isa, katoko, wala. Welcome sa lain na sa itong panag-uban sa Tulumanon. Usa sa nakasaksa. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kung ikaw na matiilalangga ko na lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon manggihunaw-naon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ang akong inspirasyon. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nyo boss nga lagad sa kanginan. Ay ito amigo nga way paglubat. Ay ito
amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio makigdoyo kay pinangga hangtod na karong untop. Alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Hilongos no. Kabuntagon kay sunod ko ilungos noon ining adlaw mga higala nga Sabado. Kumusta na ikaw? Unang adlaw sa brand new month. Mahal Sa buwan mga higala sa Nobyembre 2025. ko, Hilongos. Kumusta to mga suki nga mga tigaminaw? Manghinaot ko nga nakabudya karon sa Piskay kadasig man kamaya. Dinita pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Inspirasyon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta ba mo karong buntaga? Welcome home sa tanan nga mga hilungos nun. Nga gikan sa lagyo nga mga dapit. Ang mga hilungos nun nga nanimpad in town sa mga dakbayan, nanimpad sa laing mga lugar, o ingon man ang mga hilungos nun nga mga balikbayan. Welcome home to Hilongos. Nakakaon na mo dihag Biko. Aray! September 1 karon. Adlaw mga higalas, mga santos. Dili pa karon kalag-kalag, ugma pa ang kalag-kalag. Mo na klaro mga higala. Pero kita mangod kay ato na mangod ning gikuridas tanan, no? Ang kalag-kalag mga higala kini namang Nobyembre 1 ug Nobyembre 2. Pero sigon pa sa tradisyon nga ang kalag-kalag ato sa adlaw sa mga minatay nga mao ang Nobyembre 2. Ang Nobyembre 1 Todos Los Santos. Mao na itawag Todos Los Santos. No? Pero kita mo sagop panggutan ini mga higalang trick or treat. Aray! Trick or treat. Halloween. Mura sa mga taga-Sugilong. Yan ang Halloween. Dito na nagsugod. Ito sa Romania. Dito na sa Romania nagsugod. Gani, mo na giingon nga mo na ang Pinoy-ana ni Dracula. Aray! Halloween. Handog-handog ba? Ungo-ungo. Oh. O nga sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday din sa tanan horot. Happy birthday! Why kaon? Awa pa biko na loto. Wa pa kagagod tingalis anjing rikto. Sa anjing stonology. Aray! Oy, kagapon na ilaw, pasensya kayo nga wa ta makatingog kagapon adlaw. Kay wa to koy tingog. Oh. Okay, ako may ni singal sa basketball itong nakalabay gabi eh. Oh, o na lindot magduwa. So, ang resulta, naupos ng kaunti laok. Mato gani kay epektibo pagluhian, no? Aray! Oo. Pero kuhan dyan ka na ang hagas-has pag-emor ka tutunlan. Hagas-has. Enggara makating, anak ka sa devil. Ang walang wata maka tingog kagahabong adlaw kay di makatuta makatingog mo. Makatingog, di mata makatingog. Oh. Happy birthday, Engineer Ray Franz Pil! Happy birthday! Why ka? Wa pa imbitasyon. Happy birthday, sir! Happy birthday na Engineer Ray Franz Pil! Oh, happy birthday po! Oy, dito kalimtan eh! Okay, bisan pagwa ta mga higala, magtingog na minaw gyapon! Oh, super diehard nga listener sa 93.5 Marion FM! Happy birthday ni mo diha! Mana Santa Nervis! Happy birthday! Why ka? Wa pa gyapon imitasyon. Steady ka lang. Busy ron, busy.
Kay Nobyembre 1 ron. Panagkot. Happy birthday ni mga Mana Santa. Happy birthday! Ang pinalangga nga kapikas ni Mano Tikoy. Wa na'y paglubad, ha? Wa pa maimbento ang cellphone na nago ng tiksan. Aray! Tiksan! Tikoy Santa. Aray! Wa pa maimbento ang cellphone. Ito ay happy birthday ni muna Mana Santa mo na itong super diehard nga listener sa 93.5 Marion FM. Happy birthday! Happy birthday po ni Engineer Ray Franz Pil. Happy birthday! Day mensahe si Kuan, Lani Relinti. Adto ta ka Ma'am Wincy. Birthday pang Wincy karon. Lan? Ha, god. Tinuod ni Manonistor og ni Mama Poreng. Kay maohon mga linaaw. Adto kita kuy okasyon kana pag na birthday. Aray! Adto kita maghilis nagtambok sa baboy. Aray! Dito karuha kiniliyoy. Nahala. Nobyembre 1 karon. Apan diay dili maayo mga higalang balita. Diay di maayong balita. Kay sigon pa mga higalas pag-asa ang sistema sa panahon nga ilang gimonitor sa gawas pa ni sa Philippine Area of Responsibility nahimo na mga higalang tropical depression. Adios. Nagsugod ng krimen. Mao na lagi ni akong kadlokan basta mga bear months na ganyo alabi na diri sa kuan, diri na sa November, December. Purbida mogara ra mga tuning mga bagyo. O naari na ramat patungod sa ato. Adios. Sigon mas pag-asa nga mosod kini sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo mga higala nga ilang gimonitor og panganganlan kini og bagyo nga Tino. Bagyo nga Tino. Unya posibleng matod mas pag-asa, posibleng nga mutugpa kini siyuta either sa Caraga region or sa Eastern Visayas. Oy, adios. Nagsugod ng krimen. Mao na lagi ni ba? Pastilan. Kusog-kusog ro ba tingalin ning bagyo habi? Ato sang aninaon kay naraba si narahong amigong pariner ba? Para ba ni maanan og bagyo-bagyo? Ang amigong pariner. Gikan ko ni Afrika, way bagyo Afrika. Jemba mix kasi nilyo ang dako-dakos manggagmay. Ato sa aninaon mga gala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon kay matod pas pag-asa sa nabasahan kanina Nobyembre 2 musod sa Philippine Area of Responsibility. Unya kay epektado magunten ini kay ariban mga gala sa Caraga, Northern Mindanao or sa Eastern Visayas mulatas. Stila no. Good morning day sa mga Rosman girls, no? Mga Rosman girls nga way paglubad. Kay ato sa atuod mga higalang botas pag-asa lang sa labing awahi nga pagbana-bana sa lakat sa panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga lagay ng ating panahon. Ngayong huling araw sa buwan na October 31, araw po ngayon ng Biyernes. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang ilang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa.
unahin po natin itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang nakaka-apekto particular na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po na itong Mimaropa, gayon din sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, sa BARM, gayon din po sa Soc-Sargen, Davao Region at sa may bahagi rin po ng lalawigan ng Lanao del Norte, gayon din po yung Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na, ngayon po ay special non-working holiday, kung dadalaw po kayo sa inyong mga mahal na yumao sa mga sementeryo, mainam magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, lalong-lalo na yung bahagi nga ng Kabisayaan, Western Mindanao, gayon din yung Southern Luzon kasama yung Metro Manila. Dahil posible po, mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa mga labang. Bernes, pamandi ay ni. November 1. Pastilan, oy. Pataka malamat. Bernes, magkagahapon pamandi ito. Ada na, November 1, Saturday. Bida. Ang katanga, ganun lamang bastaw, no? Ana, ato-ato mahila, botas pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility ay huling namataan sa laing 275 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo at nakita din po natin na yung movement nito ay pakanluran or palayo dito sa ating kalupaan. But for today, magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. Kaya patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. And ito pong LPA na ito ay nakapaloob din sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan kung ikukumpara po ng mga nakaraang araw, less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot ng ITCZ dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung northeast monsoon o amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa extreme northern Luzon at magdadala pa rin po ito ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon sa area ng Batanes. And bukod po dito sa mga weather systems na ito, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 2 ng umaga ay isa na pong ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,430 kilometers silangan ng northeast Eastern Mindanao. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour and sa kasalukuyan po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So for today po at bukas or ngayong undas, ina-expect po natin most of the country makakaranas pa rin po ng less na mga pag-ulan, maliban na lamang nga po dun sa mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya po pag-iingat pa rin and kapag tayo ay lalabas, wag pa rin po natin kalilimutan yung pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan nito. But expect po natin by Monday kung saan po yung mga kababayan natin ay nagsisibalikan na from mga probinsya or galing po from this long weekend. Expect po natin malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maulan hanggang sa masungit po na panahon, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po nitong approaching na bagyo and also at sa malaking bahagi din po ng Luzon na posibleng dulot ng trough or extension nito at ng shear line. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan.
At para nga po dito sa latest forecast track analysis ng minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, generally, ngayon po ay kumikilos ito pa west-northwestward at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng umaga or ng hapon. Kapag po ito ay nasa loob ng PAR, ang papangalan po natin dito ay Tino. And nakita po natin generally, pag nasa loob ito ng PAR ay kikilos naman ito pakanluran patungo po dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Ang possible landfall po natin ay over sa Eastern Visayas or Caraga area by Tuesday morning. Ngunit kapag po nagkaroon ng pagbilis sa pagkilos itong bagyo nito, posible pong by Monday evening ay maglandfall na po ito dito sa mga areas na ito. And between Tuesday and Wednesday naman, nakikita natin na tatawirin nito itong Visayas and Mimaropa area. And by Wednesday onwards naman ay nandito na to dito sa area ng West Philippine Sea. In terms of intensity naman po, patuloy pa rin mag-i-intensify itong bagyo na to habang binabaybay pa rin yung Philippine Sea. And possible po na bago ito maglandfall ay mag-intensify ito into a typhoon category. So malakas po yung hangin na dala nitong bagyo nito, kaya naman pumuli paghahanda po para sa ating mga kababayan. And also, medyo may mataas pa po yung uncertainty netong track and yung other scenarios po natin dito sa bagyong ito. Kaya kailangan din po natin i-consider etong cone of confidence na tinatawag po natin, kung saan sa mga susunod po na araw or oras posible pong maging mas mataas yung track or mas mababa po yung track netong bagyo nito. Kaya naman po patuloy pa rin mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At sa kasalukuyan nga po ay wala pang epekto etong bagyo na ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ng umaga or ng hapon, posible po tayong magtaas na ng wind signal number 1 sa area ng Eastern Visayas at Caraga. And nakita po natin na yung highest possible wind signal na maaari po nating itaas ay wind signal number 4. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, possible po by tomorrow evening or Monday morning, magsimula na pong maramdaman yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. Mostly, magsisimula po yan sa area ng Eastern Visayas and sa silangan din po ng Mindanao. Samantala, ang gale warning naman po natin ay posible din nating erase na by Monday morning sa area ng Eastern Visayas at Caraga. Kaya muli po ngayon pa lamang sa mga areas na nabanggit po natin or sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay paghahanda po para sa ating mga kababayan. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin pong mararanasan dito sa area ng Cagayan. Dulot po ito ng shear line. Posible pong hanggang sa mga malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, for the area naman ng Bicol Region at Mimaropa, may mga isolated pa rin pong mararanasan na pag-ulan dulot ng easterlies. And dito naman sa Metro Manila, dulot ng ITCZ. And dito naman po sa Metro Manila and sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Palawan, lalong-lalo na dito sa area ng Kalayaan Islands, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga pag-ulan na dulot ng LPA. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng ITCZ. And yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin nagpapalabas sa mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 32 degrees Celsius.
Sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may northern seaboards ng ating bansa, maging dito din po sa may eastern seaboard ng northern at central Luzon, kung saan po magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:52 ng umaga at lulubog mamayang 5:28 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas na heavy rainfall warnings or thunderstorm and rainfall advisories ng ating mga regional offices, bisitahin lamang ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Hilumos atong lungsod. Yung nabati mga higala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa. Hilumos atong lungsod. So mao to mga higala ang atong atong gi-monitor karon, atong gibalak-an usab nga lakat sa panahon sanglit apektado gyud niini, no? Kay ugma matod pa mga higala o posible sayo karong sayo sa buntag ugma mosod mga higala sa Philippine Area of Responsibility ang kini ang bagyo na nga Tino. Unya by Monday posible mga higalang makasinati tag mga pag-uwan-uwan gani sugod pa ugma maka-uwan-uwan na ta, no? Og doon na po mga kusog nga hangin. Matod mga higala sa Pag-asa ang bagyo posible mulatas dinhi sa Eastern Visayas. Hilumos atong lungsod. Sa kung tanaw sa ilang truck, kung matod pa nila, doon may posibleng kausaban, pero di yun mawa mga higala sa area sa Southern Leyte nga bahin sa mapa, no? So magbantay gito ini kay matod pa mga higala, kusog ang hangin. Kusog ang hangin nga dala sa bagyo nga Tino, unya posible gani nga ang labing taas nga tropical cyclone wind signal ang maisa, posible moabot sa signal number 4. Mangandam taninindaan, mangandam taninindaan. Mo ingon mo diha, ngano tawag isgot magnagbagjo na jib nga, perti mang inita karon. Karon lagi kay nagpadung puman mga higala ang bagyo nga Tino, wa pa man gani makasud sa Philippine Area of Responsibility. Kay unya pa maning sayo sa buntag, ugma sayo sa buntag, mga alas 2, posible mga higala mosod na sa par, unya makasugod ni og hatag epekto dinis ato, no? So magbantay lang gyud ta, no? Mangandam ta daan kay di katiyaw-tiyawan ning bagyo ha, labi na kay ari gyud mga higala mo agi sa atong tungod, no? Sa atong tugkaran. Mao na lang gini basta mga November, December. Mao na ni ang mga kuan ba, mga krimen nga magsugod. So di ba na sa Pag-asa kung way kausaban sa iyang dagan, Lunes, kayo sa Lunes ang pagsugod o kuso-kuso sa hangin sa bagyo mga higala nga Tino. Hilumos atong lungsod. Nahala, alas 10:31 na kaigsuonan sa kabuntagon. Dili sa nag-uban sa tulumanon, yung tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsuon. Diha sa akong pagkatao unya. Hoy, good morning na Ma'am Yana Aler Nervis. Ako kanimo na Og ang mga Rosman girls. ako ko. Advance happy birthday po day ko no ni Ate Miriam Dia Guapa para ugma. Oy, mauba. Happy birthday Ate Miriam. Nakasaksi kaparuhay ko kalisod. Oy, kaon. Wah, invitasyon. Kuan ba? Christmas party ba invitasyon? Wala abot birthday. Ay, good morning sa mga amigo. At James, yup. Amigo. Sabay
may kadzohan diha, amigo. May masima-sima diha. Why biko diha, amigo? Hala. Alas 10:33 na mga higala sa kabuntagon. Oy, ang presyo na itood, mga higalas buwak dinis ato. Buwak yun. Buwak yun. Precious buwak, maayo mga higalang pagsaka, maayo pagsulbong, ang labing minus, o usara ka buwak ang baliton, 50 pesos. O kato nang inarrange na, mag-vary na mga higala sa 150 ngadto sa pataas. Kay o ginahanglan sa daghan sa buwak, kinahanglan po kag daghan sa katong kwarta. Aray! Oy, Mark Joseph Balyada. Kini may labing busy nga tao karon. Labing busy. God, entrepreneur. Ako amigo, entrepreneur ko ni. Mark Joseph Balyada. Mudawat to makarip. Mudawat ba ni kontrata para palimpyo? Pwede pa mo limpyo, no? Limpyo nito ba? Mudawat pa ka, Dol? Mark Joseph Balyada o kontrata para palimpyo? Apili na po lang magbantay ang buwak, Dol, kay mahal ba dyan ang buwak? Kay igo ra mo talikod ang nagbutang sa buwak kandila sa mga nitso, porbida. Mahanaw daw buwak, mura po kag. Araita, oy. Wa pa gani kato ang una mga higalang hili sa kandila, wa na gilampurnas na. Kita. Ubot naon ba kawat naman gasod na oy. Di naman nakuha kawat naman na. Kanang kuha. Mahog naman ang kuha ka namang gikuha namang wakam ng head. Pero kana porbida ihog to ng kawat, oy! Kawat, magandun na, oy! Wa pa ganing kaluha, ang unang hili sa kandila, wa nagsurikbot na. Kamuan na, oy! Ano ba yung gusto yung taon? Nga sunod, kalag-kalag ka muna po yung nagkutan. Aray! Uy, nailitson migo. Uy, ay, adios. Adios. Weakness. Aray. Sinood kami go. Go. Ay. Mao magaling na, awa ko nakitang dautan. Aray. Wa ko nakitang dautan. Litson niya, ya. Ang maka-high blood naman ang litson, migo, no? Kana bitang abot ni mo dito, why litson? Kana, mo na yung maka-high blood. Kana magtuo kang naaon sa abot ni mo, wa di ay. O di makaha, wa na. Kana, mo na yung makapasaka kitos dugo. Kana bang istorya na pala may imo ba? Kana, sa katondogo, oy. Labi na, wag mga istorya, Zimba mix kasinilyo, porbida. Ingon mo na. Uy, adios to ana. Wa na ka judi ay. Adios. O lagi na. Wah, na kadto kay lipat naman ko no. Mao na dia. Sige lang tayo ng titing. Titing. Huwag na nagkaon, wa na titing. Ara. Wa na kaong numero silang telepono. Ano ka na, no? Adios. Ingon mo na. Lala, alas 10,
37 na mga higala sa kabuntagon. Di lamang ta mag-duel pag-adyo din ng litson nga wa na. Wa lang ta mahimo na yun. There's no point in crying over a spilled milk. There's no point in crying over el hurot nga litson. Mahimo na yun. Wa, magitugot ka palaran. Lala. O di ay to, o di ay. Lain pa himagno ninyo. Kuan ba, nakaobserbar mo? Ang ato bang mga daan karon ba? Unsa di gidalian ining mga tao? Ha? Unsa di ito gidalian? Libog ko to. Hindi nakasabot ko ba ko? Ha? Wa, kato kasabot og unsa mga higalay atong gidalian. Kasagaran sa mga sagdaran, motor man o masagdaran nga upat ang ligid. Pulos paspas padagan, pulos ng gali. Unsa na itong gidalian? Ha? Hadlok ta mahot ng tagkandila? Wa, kato kasabot. Pastilan bitaw. Tamo, kasabot tamo. O niya ang grabe mga higala sa kahuot sa dagat sa tropiko ba dinis ato. No? Kuan kana na ang hinghakad gyud pag-ayo. O niya kuan kana na ang perting huuta din taon sa tong dagat sa tropiko. Utrohan pa sa ining mga alas katong dagko nga magparking anang daplisdan. Ha? Mo pay daghan mga galang karsada ni sa ato nga gipang trabaho o nga suga po rin uban nga magpailag pagkatod bang tigas na kong patik. Mo parking gasod. Ang boto rin na to. Paita itong kalaki rin eh, oy, ha? Pwede paita itong kalaki. Dili kini mga tawanan, dili gusto nga mabalda ang ilang pagbiyahe. Dili gusto nga masangit ba sa traffic. Pero sila mismo, kung makahigayon, o sila doon na katuyo sa sangge, amuhulong na, muhasard pa. Bahala orong yung takas ng linya na sa likod, basta sila naka-plastada dito. Paita pong adyo, oy. Kini ba, kurtesiya, magulisdahan, kununta, pamatasan ba? No? Ato bang i-consider mga higala ang kinabag-an sa mga motorista nga, mo'y mo gamit sa daan? Wala ko na himuan ang daan para parkinganan? Wala ka din tao himuan ang daan para parkinganan? Silan, oy. Ambot og hatod na usab ta mga higala mag-ingon ini, no? Nga kuan ba? Kana bang wa tay panumbaling sa atong isig ka ingon, atong isig ka motorista. Wa tay panumbaling. Ang ato lamang nga makalusota, ang ato lamang nga maka hayon-hayon ta diha og parada. Mao na. No? Di ta manumbalay og nakabalda patas dagas trapiko. Wa ta na, no? Unsa badlongon tas mga traffic enforcer, kita pay masuko. Okan oray ko. Sige nyo lamang kay matod palagi nila nga maabot na magpupunan ng panahon, no? Maabot na magpupunan ng panahon. Oh, kay kining tanan do na may baos. Baos ganang binugha. Oh. Alas 10:42 na mga igalas kabuntagon. O niya, mag-istorya ta karong ungo-ungo, ganahan kami go. James ya. Ungo-ungo ba? Ungo-ungo. Oy, dagang amigo, kini. Iban titing sulur. Ingon nga na.
Adong buntag ting. Basig gahi na kaadso ng sani bisan asang parking midagko tingali og sadyo ingon wa na. Ingon wa na. Basin gahi ka sa bagang oy. Gahi ka sa bagang. Ingon wa na. Og iyo madlong unting mulurot ra bala man ang mata. Ingon wa na. Purbida oy. Sa katondo dala. Ano kayo, mapigil sa oras? Ato na palotson kini mga importanteng mga ginagmay small business. Kaya pangitaon lang yun mga puring manonistor. Oh. Nalit na boss nanti Aquino sa bando na ron naglinigoy na po ni. Ato sa palotson kini mga kuan ginagmay small business. Tanya sa balik atong hisgutan katong ungo-ungo ba? Wala hatag itong suga diri di na kumadlok. Nay dinagko nga istorya. Ungo-ungo lagi taron. Ungo-ungo kay wa naman ni ugma. Kalamang tunnel mga higala subway ba da Cebu. Underpass day, underpass. Da Cebu. Ato nang hisgutan. Kay mao ni ang ahong obserbaran nga do na lagi kuan kini ni abang elemento o kuan ba? Elemento nga di makita nga mao mga galay maka naghatod og mga disgrasya. Kara ato nang kuanon ha. Kini ang hisgutan dinhi sa pabalik sa atong tulumanon. Ang iyong tulumanon nga hilongos atong lungsod. Balik ta human lamang niini. Standby diha ha. Nanti Aquino. Ang dinagko ni nga ongo-ongo. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366. Zis Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa
Kamano Bidal ug naasab sila isa nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa Pansit Canton, Bami, Pansit Gisado, Lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:48 na sa Kabuntagon. Balik ta mga igalas na papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back mga igala sa atong Tulumanon. Sa gyapon pa rin nga mga paminaw niyo, boss Kalagas Kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga dili na bungoton, Najib Montira Cobio. Makigdoyog ko'y pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takda ni Ining Kabuntagon. Init, alimuot, Kabuntagon. Ining unang adlaw mga igala sa buwan sa Nobyembre. Adlaw sa mga santos, todos los santos. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. O diya, sa mga motorista rito nga mo bisita sa atong mga minteryo, uman lamang ta sa lagda sa trapiko diya sa paingon gikan sa eskina sa kuan, eskina mga igala sa SNBS, paingon dito sa mga pangan bag-o og daan nga minteryo. Karang daan nga minteryo mo nang minteryo sa simbahan Katoliko. Daan kasuda kay sa mga katsila paguna. Oh, kining bag-o nga minteryo iyan ni sa local government unit sa lungsod Hilongos. Kumusta na ikaw Pero gamay pa ko bag-o naman ang daan. Wa mo ni madaan ang mag-uha. Gamay pa kong bata, bag-o minteryo. Hindi ko lamang ko, nalaman ko yung mga bata, bag-o lamang yung minteryo. Mahal kong Hilongos. Tuman lamang to sa lagdas trapiko ha. O na nagka-standby po diha ang atong tanan nga mga personnel sa Oplan, Kalag-Kalag, mga communicators, mga barangay tanod, mga force multiplier no sa atong kapulisan, mga first aid mga medical team, nagka-standby ang tanan. Hilungos atong lungsod. Nahala. Standby diha Ana Marie Baraka Labuntog. Adag luhag. Arita istorya ta ungu-ungu. Siga ta ng suga ha. Siga ta ng suga. Hadlok lig ungu. So, diya ba sa dito mga igalas Dakbayan Sugbo sa mga wa pa makaadto. Diya dool sa unahan sa Pier 3, padung ka sa Plaza Independencia, naay gitawag diha og kananaang underpass. Tunnel ba? Tunnel. Gikan na diha sa kuan, di pagkabot sa Plaza Independencia, mulugsong na kana, bangag na no? O niya, kanang tanila, magliko-liko na, murag kaduha, magkamuliko, usa ka curve, usa curve, no? Adto ka na mutunga sa viaduct sa kini ang South Road Properties SRP. Oh. Adto ka mutunga na kasol-kasol dito. Adto ka dito mutunga. Now, sud mga higala anang underpass. Oh. Tunnel. Hasta makapila na diha mga higala
sinati og mga disgrasya, no? Pila na pod ka makinabuhi diha ang nakalas. Daghana, di na maihap, no? Di na maihap. Kay kuan man, likuon man guna diha, no? Likuon ba? Unya ang uban mga slide, nana. Unya kapila na pod na diha sa una. Kuan pa ko, sipunon po ko tong reporter sa DYAB. Kaya magkarambulan ang mga sagdanan. O magkarambulan ang sagdanan niya. Wa kasi makabadlong. Wa makabadlong. Ha? Mura mga bowling pin, mga naigo, mga igalag, bulas bowling. Mag-insahay, mga igalag, kuan, kanini ang magkarambula lagi. No? Mag-insahay banggaay. Now, usa sa nakadapit sa akong pagtagad, nga nakaingon ko nga, naagad to di ay, nakahinomdom mo niya atong ato bitong gipakita din he. Abot na pa ba akong ako nag-delete kay mahadlo ko. Nag-delete. Katong nakuha mga higala sa Google Map. Oh. Google Map. Google Earth. Oh. Kay sa pagmapa ba sa kuan mga ahente ining Google Earth, giapil nila mga higala og mapa kanang live view ba? View ba sa street view? Street view tawag ana. Oh. Apil nila mga igala og cover ang ilawom sa tunnel. Whole stretch good, whole stretch gikan sa pag entrada paingon dito sa gawas na nga bahin sa Bayadak. Now, sa ila mga higalang pag kuha og street view kay satellite man na, no? Sa ilang kamera, nakuha ang usa ka silhouette. Kanang mura bag anino lang ba? Oh. Pero klaro siya nga murag anino. Hitsura yung tao. Oh. Amot nakahinom pa magka mo, akong gipakita din he. Nga hitsura, wa ka lalis tao ka to siya. Oh. Taas og buhok, nagputi ang sinina. Taas buhok. Pamahadlok mo ko. Aray! Mahadlok ko. Hangin. Naghangin des aircon. Naghangin si aircon. Abi na nahingkoy sa likod. Suray. Itay ni hadlok ka takongo. Mahadlok ko rin ongo. Hindi mo kutom ka baos? Ita ka aso ini. Kana kasi kadlukan, ongo o kanang iro. Kamaus. Now, ang akong nakita sa kuan, street view sa Google, bisag ito tan-aon karon, napamantingali op nila kuha. Nagtungko ba? Nagtungko nga nagtalikod sa daan. Nagtalikod sa daan nga nagduko nga nag-ana bang kamot. Nag-ana nya. Mura say nagluhod. No? Mura nagluhod ba to? Naglingkod din, naglingkod sa gatir. O naglingkod sa gatir. Dili maklaro ang naong, pero ang semblance siya, tao yun, doon ay buhok, sinina nga puti, nga mura siya kanino. O niya, nalabyan rin siya sa kamera. Pero maulang ito ang kuan mga 2 years ago naman tingali ni, nga, nakuha yun siya ba? O niya, anang iskinaha, sa likoon man nga bahin, diha napita sa tunnel sa 2012 or 2009 dihay na disgrasya diha nga habal-habal nga ang pasahero usa ka babay nga in her mid 20s nga taga South ba to, Minanilya ba to, asa ba to dibita? Nga kada bang pasahero ba sa balhabal apan ang disgrasya naapil sa karambula sa mga sakyanan, no? Batanon pa to. Mapadung noon to siyang pauli sa ila. Karon sus diha patay ang maong babay. Patay. Unya among gi-review pagbalik mao mang iskinaha sa dapit ni tabuan, no? Sa dapit gyud sa iyang namatyan katong gatir.
Oh, dito man siya na labay ba, na bunal ang iyang o sa gatir, mo to hinungdan sa iyang pagkamatay. Oh, bisag tanawan nyo sa mga balita sa Freeman makatuna, ma-search pa man sa Google. Oh, mao yung iskinaha. Mao iskinaha sa picture sa kiniang balita og sa katotoang dapit nga nakuha ang usa ka silhouette sa tao nga naglingkod nagtungkaw sa gatir. Ilom tanil. Mao gyud. Unya ang iyang akong nakita mo kuspangan, di lamang isulti si pangan. Akong gi-search ang kuan sa Facebook. Sus kay mao man gyud ang panglawas. Mao gyud iyang panglawas. Ang hitsura ba siyang lawas ba? Slim, taas buhok. Mao gyud. Mao gyud ang iyang hitsura sa nakuha mga gala nga silhouette sa babae nga nagputing sinina nga naglingkod sa gatir, das tunnel. Unya, di samot og kalig-on nag-ahong pagduda nga naagyo na siya diha nga naman. Tungod kay sa nakalabayng mga June man tingal ito, nagpost ning among silingan si Cream Sagalis nga dihay disgrasya ba diha sa diha kay mos tunnel, diha kay mo napita sa likuon. Oh, diha kay mos likuon sa tunnel. Oh, nga dihay dakong bato nga nabutang nga ang ilang kasunod nga nagmotor, nagangkasay. Oh, ano no, habal-habal ba ka unsa ba? Naigo sa bato. Dako man nga bato. So, pagkaigo ng bato, tumba. Crash. Ang nabagnos yun ba? Oh. Pero wala sila maunsa na gamay ra tingalig daot. Apan sa post ni Cream ingon sa nga diha may dakong katawa sa usa ka babay. Hilungos atong lungsod. Sa pagsimplang yun ba? Sa pagsimplang yun sa motor, pagka bagnos na nila sa kalsada, mulanog mo na diha. Oh, nakakuha naman ko, nakanaog naman ko diha sa kuhan, tunnel, ilawom. Mulanog mo na. Oh, diha ko no'y lanog kayo nga katawa sa usa ka babay. Nga mura pag nagbugal-bugal ba nga, wah! Lala ba? Katuting nga usa ka disgrasya mga igala nga inadto, kusong ang dagan sa motor, na disgrasya, wa man tingali naa sa tarong pangisip na magkatawa. No? In fact, ikaw nga makita, makoncern ka. Makoncern ka og unsay nahitangatan sa na disgrasya in town. Pero dihay lanog nga nagkatawa, pero wa sila kita nga laing babay sa ilang palibot, wa puy mga igala nagkatawa pud nga baji. Na exact location, mao ang location mga igala sa iyang nadisgrasyahan, katotoang nakuha mga igala nga silhouette, ug sa katong nadisgrasya mga igala sa 2009 nga naghabal-habal nga babay. Ug naarap gina sila diha, bida no? As 11 naman, hindi ko na. So wajay ko nindugtan out sa Google kuan kanang street view og napa ba. Oh. Di na to ni Padazono ni mahadlok. Aray. Kinsa man tayo tarong mga ilang tao nga magbutang og dakong bato diha. Sa ilawom sa tunnel, di man ka diha basta-basta makahunong kay mga sakyanan diha kusog man dagan. Ha? Turato yung dagan, wag ko na hump dia, madya makatabay na, nga nagang hump. Nga nagang hump pa. O may hump na dia, straight pa na mga igala ang biyay, kusog mo ng panagan ng mga kuhan dia, sakyanan. O, kasi tayo mohunong, diyan napita, das tunga na basudan, gibutang ang dakong bato. O, asa mo kitag bato na soon sa tunnel, nga may kabatuan na sa tunnel. Las 11 na. Adlok.
Ako lagi nga-delete ang kuha na rin, ang screenshot. At por mina, magbalik-balik, may ipitong ng balik-balik. Mati yung size ng namgo, por mina. Pura mag nasa mensahe pa nga, nga nang maghilabot, mga ito kanaho. Wow. Ato na tayo. O, tayo yung panahon. Ito sa sunod simana pohon. Kana kung makatingog na mga higala o way mga daotang epekto ang nagsingabot nga bagyo. Magdungog na pohon sa adlaw mga higalang Martes. Kala, ato na sila. Sangan kay Sunas Kitibuk ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon manggihunaon nga pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss kalagas kay ina dito amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo hadlukag ongo. Najib Montera Cubio manamilitong mo yun. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kondili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. May mensahe, why biko diha? Asa kako? Adto na minoy! Kaya salamat sa ito pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Maadong pagtimaan sa adlaw mga santos o sa kalag-kalag o mga adlaw. Hilumos atong lungsod. Maadong good morning Soar High. Hilumos atong lungsod. Sa